Kaibigan, sa oras na ito, narito na naman tayo upang talakayin ang ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos, na ito'y nagbibigay sa atin bilang kapurihan para sa Panginoong Diyos at pagsamba sa Kanyang banal na pangalan. Dalangin ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa magitan ng Kanyang biyaya at habag. Patuloy natin siyang sambahin sapagkat tunay na nararanasan natin ang Kanyang patuloy na gabay. Tumataas ang antas ng ating pamumuhay bilang Kristiyano dahilan sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo tayong lumalakas sa ating pananampalataya, kaya huwag kang bibitaw, kaibigan, sa pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sa pamamagitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga kaibigan natin sa San Miguel Tarlac Church, Tuklong Kawit at Paradahan Cavite Church, Malolos Bulacan Church, sa Maypila Laguna Church, Calawis Antipolo, Sawang Guimaras Church, Naga View Adventist College, Bangad Abra, Romblon Mission, Puok ng Kapitan Church. At sa lahat ng mga di ko pa nabanggit, kaibigan, maraming salamat na ikaw ay patuloy na nagsusulat at nagbibigay at nagbabahagi sa mga kaibigan dyan sa comment natin. Nagsusulat ka sa comment section at purihin ng Panginoong Diyos. Dalangin namin na ikaw ay palakasin ng ating Panginoong Diyos. At ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga magigiting na manggagawa ng ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Lowell Dumukmat. Siya po ang ating Dean ng College of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lowell? Mabuti naman, Pastor Ray. Salamat po sa inyong panonood sa ating pong palatuntunan. Nawa po ay patuloy natin itong panoorin upang sa ganun ay madagdagan ang ating kaalaman sa ating mga pag-aaral. Maraming salamat at pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating Publishing Director dito po sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray. At kay buti naman mga kapatid na tayo muli ay magkasama sa isang masinsinang pag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy natin na tangkilikin ang programa ng pagbabahagi ng Missionary Book of the Year, ang The Great Controversy. Ang mga pangyayaring naitala dito sa aklat na ito ay babaguhin niya ang iyong kinabukasan. And that is why sharing literature means saving lives. Kailangan ninyong magligtas ng maraming mga tao sa magitan po ng babasahin. Para maging malusog ang ating mga kababayan ay kinakailangan nating mag-subscribe ng Health and Home. Napakahalaga po ito kasi ito ang flagship ng ating Philippine Publishing House. At ang bukod tanging kayamanan natin ay walang iba kundi ang ating kalusugan. Kaya ang sabi ni Juan Plabier, your health is your wealth. Amen. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, narito ang iyong mga anak. Bubuklatin namin ang iyong banal na salita at patuloy naming maunawahan sa pamamagitan ng kapangyarihan at kasihan kami ng banal na Espiritu. Ang karunungan nawa ng langit, Panginoong Diyos, ang maipagkulob sa amin. Pagpalain ang bawat isa sa amin, sa aming pag-aaral. Patawarin pa kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan at ganoon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pang-anim na paksa sa ating pinapag-aralang The Great Controversy, ang malaking tunggalian. Ngayong linggo, ang pamagat nito ay ang dalawang saksi. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Isaias 40, versikulo 8, ito po ang sinasabi. Ang damo ay natutuyo. Ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Tatalakayan natin ang kabuuan ng ating leksyon sa 3 punto at napakaganda sapagkat ang 3 punto ay
isang bagay na malaman at may tatak sa bawat isipan ng bawat isa sa atin kung ano ang naintindihan sa head, ano ang mensahe sa iyo, sa heart, at ano ang gagawin mo sa hand. Kaya kailangan natin isakabuhayan ang tatlong punto ito at buong nilalaman ng ating leksyon para hindi lang tayo lumigaya kundi tumaas ang antas ng ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay God's Word was proscribed. Ibig sabihin ay hinigpitan o pinagbawalan. Ang pangalawa dito ay God's Word was predicted. Ito ay inihula. Ang pangatlo ay God's Word was proclaimed. Ito ay inihayag ang salita ng Panginoong Diyos. At ang unang magtatalakay dito at magpapaliwanag ay ang ating budihing pastor, si Pastor Lowell Dumukmat. God's Word was predicted. Pastor Lowell, ano ang ibig sabihin? Proscribed. Salamat Pastor Ray sa pagkakataon. Ating pong talakayin yung unang dito sa tema natin, yung proscribe. Ito po ay salitang Ingles na kapag tinignan po natin ay condemn o forbid na magiging unlawful. So ating pong titignan kung paano po itong propesya dito sa Apokalipsis 11 ay ano pong kanyang tinutukoy. Kapag binabasa na po natin yung ating leksyon, sinasabi po dito, kung ating pong basahin, Pastor Ray, dito sa 11:3, kasi dito po tinutukoy yung identity, kung sino ba itong dalawang mga saksi. Pwede pong pakibasa. Papahintulutan ko ang aking dalawang saksi na magpahayag ng propesiya sa loob ng 1,260 kaaraw na nakasuot ng damit sako. Pakidagdag na rin dito sa verse 6. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang pagpapahayag ng propesiya at may kapangyarihan sila sa mga tubig na gawing dugo at pahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang naisin. Dito sa Kapitulo 11 ng Apokalipsis, hindi ito straight na tinutukoy kung sino po sila. Pero ang hints po dito ay dito sa verse 4, sa verse 6 na ating pong nabasa kanina. Kung ating pong papansinin, meron po tayong prinsipyo ng biblical interpretation na the Bible interprets itself. Yun po ang isang tignan po natin kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi mayroon ng mga naunang mga nabanggit dito sa Biblia na pwedeng magbigay ng kaalaman kung ano ba ang tinutukoy nito. Kasi itong ating teksto, itong dalawang saksi dito ay meron siyang mga allusions. Itong mga palatandaan dito sa verse 6, yung verse 4, ay meron siyang mga allusions o merong connections sa mga nabanggit na doon sa lumang tipan. Hindi na po siguro natin babasahin dahil sa ating panahon. Pero itong sa verse 4, itong dalawang olibo na binabanggit dito at saka itong two lampstand, na nakatayo sa harapan ng Panginoon dito sa lupa, ay inaalud po niya doon sa Zacarias 4:14. Ngayon din dito sa binasa ni Pastor Ray, na itong dalawang saksi ay meron silang kapangyarihan upang, dito sa verse 6 sabi dito, upang magsara ng langit upang huwag umulan. Ano po ba yung nangyari? Dito sa kwento sa lumang tipan na nangyari po yon. Noong panahon po yan ni Propeta Elias o Elijah na ang salita ng Panginoon ang dumating sa kanya, at dahil doon sa kasalanan ng bansa noon ay ang Panginoon ay ginamit niya yung pagkakataon na walang ulan. Walang ulan ng mga 3 taon. Isa pang ma-hint dito para malaman natin yung tinutukoy ng dalawang saksi ay itong sabi dito sa second part po ng verse 6. Sabi dito, tungkol po sa dugo, gawing dugo. Ang tubig ay magiging dugo. Sabi niya, makikita rin natin yung salitang salot. Diba? Ito ay isa sa mga 10 salot noon na dumating sa mga Egyptians noong panahon ng Exodus.
sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ng panahon ni Moses. Yan ay makikita po natin sa Exodus chapter 7. So, itong dalawang saksi ay hindi pala ito tao. Ano po? Kundi ito yung salita ng Panginoon. Yung leksyon natin, sinasabi dito, ito yung, bakit dalawa? Kasi ito, yung isa ay tumutukoy yan sa lumang tipan at saka yung pangalawa ay tumutukoy ito sa bagong tipan. Yan. So ano po ang nangyari dito? Balikan po natin yung versikulo 3. Ating po makikita kung ano ang sinugo ng Panginoon na gagawin. Pakibasa muli, Pastor Ray. Papahintulutan ko ang aking dalawang saksi na magpahayag ng propesiya sa loob ng 1,260 araw na nakasuot ng damit sako. O sila pala ay nagpapahayag ng propesiya. Merong ding timetable dito na 1,260 na araw. Balikan po natin mamaya at sila po ay nakasuot ng damit sako. Ngayon, siguro nababasa na natin yan, no? Na kapag ang tao ay nag-aayuno, nagdadamit sako siya. Pero hindi ito yung imagery ng pag-aayuno. Kundi ito yung tinatawag natin na sa panahon na nagpipreach o nagpapahayag itong dalawang saksi na ito, meron ding spiritual na nangyayari sa Kristyanismo. Kasi kung titignan natin, ito yung panahon na nakompromiso ang katotohanan. Kaya yun ay ibig sabihin ng nakadamit sako siya. Kasi dito sa Apocalypse, makikita natin yung babae, di ba, nakadamit ng puti. Purity. Purity. Oh. Ano po itong panahon ng kanyang pagpapahayag, itong 1,260 days, sabi po dito. Ang isang prinsipyo ay, una, tignan natin ito na bilang literal. Ano po? Merong bang bagay o pangyayari dito sa history of Christianity na nangyari lang sa mga within 3 to 4 years? Kasi kung titignan natin, 360, isang taon yan, plus another 360. So, itong 1,260 na mga araw, mga 3 to 4 years lang yan, literally. Wala po tayong makikita. Pero kung ating din titignan nito, kasi dito sa Biblia, meron yung isang araw sa propesiya ay isang taon pala ang kanyang katumbas, yung tinatawag natin na year-day principle. Ano po? Sa Ezekiel 4:6 at saka sa numero 14:34. Dahil wala pong pangyayari ng literal, kaya gagawin po natin ito na na nagsisimbolo ng mga taon itong araw na ito. Kasi ang aklat din po na Apokalipsis ay ito po ay isang propesiyang aklat. Ngayon, sa ating pong pagkaunawa bilang Seventh Adventist po, itong 42 months, na natutukoy ditong 42 months, itong chapter, verse 2, at saka 1,260 na mga araw ay parehas lang po siya na nagsimula noong 538 AD, at natapos noong 1798. Ano po ba ang nangyari noong 538? Yan. Meron tinatawag na mga Arian powers. Ano po? Ito yung mga bansa noon na theologically naniwala sila yung teolohiya ni Arius. Ano po ba yung teolohiya ni Arius? Sabi niya, there was a time that the son was not. Ibig sabihin, may panahon na wala ang anak. Yan po ay isang heretikong. Kasi sabi niya, created pala ang anak ng Diyos. Pero ang iglesia ngayon, ang Kristyanismo sa panahong araw, ay hindi siya tolerant sa mga ganito. Kaya ang ginawa niya ay binisids na ito at tinanggalan siya ng kapangyarihan. So ibig sabihin from 538 na mula sa taong yan. Ay yung tinatawag na Medieval Church. Ito po yung Catholicism na tinatawag kung ating pong pag-aralan, yung ating pong history of Christianity. Yan ay naging superpower from 538 at siya po ay nag-end noong 1798. Ano po ba ang 1798? Ito na po yung tinatawag natin na panahon ng French Revolution, na noong si Napoleon Bonaparte ay inorderan niya yung kanyang general, si General Berthier, para pumunta po doon sa Vatican.
At Huli. hinuli itong papa ay inexile niya po ito sa Valence, France, at the following year 1799 namatay po ang papa. So from 538 ito po yung pasimulan ng kapangyarihan ng tinatawag natin na papacy, at nag-end po yan noong 1798. Yan. Dark Ages. Ngayon, sinasabi dito na yung dalawang saksi, ano po, ito yung salita ng Panginoong Diyos na tinutukoy ito yung Biblia, lumang at bagong tipan. Sabi ito, patuloy pa rin siya. So hindi po ito namatay yung paghahayag ng katotohanan sa panahong yan. So balik siya man ay nakadamit sako. Nakadamit sako siya, pero patuloy pa rin. So ito mga kapatid ay naghahayag sa atin na ang salita ng Panginoong Diyos, katulad yan ng binasa kayo ng teksto, hindi siya nalalanta, hindi siya namamatay. Anumang gawin ng kaaway. Kasi itong pangyayaring ito ay titingnan po natin sa tema ng ating pong great controversy. So, si Satanas ay ginawa niya upang sa ganon ay mapatay sana ang salita ng Panginoon. Pero nanatili ang salita ng Panginoon, nanatili ang katotohanan. At ito po ay magandang balita sa atin. Maganda, kaibigan, na totoo na ang nangyari sa mga nakaraang panahon at siglo ng salita ng Panginoong Diyos ay proscribed. Pastor Abe? Ibig sabihin ay inigpitan, pinagbawalan, noon pa, noong lalo nang uusbong sana ang Kristyanismo na iniwan ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Ngunit nung namatay na ang mga apostoles, ay iba ng mga humawak ng rianda ng pananampalataya. Kristyanismo ay iba na ang ginawa. Itinaboy na ang salita ng Panginoong Diyos, huliin na, patayin na ang mga naghahawak ng Biblia noong unang panahon, ay parang patay na. Gusto nilang patayin, gusto nilang walain. Proscribe nga, higpitan ang mga tao. Ngunit sabi ni Pastor ay, sabi ng ating memory text ay patuloy pa rin na lumalago at umuusbong. Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pinamamay. Ito yung love letter niya sa atin Sulat ng pagmamahal para maalaman natin ang katotohanan at daan ng liwanag patungo sa ating Panginoon Diyos. Kaya itong tinutukoy pala dito na dalawa o kaya dalawang saksi ay ang Old Testament and the New Testament. Ito na yung Biblia na tinatawag. Kaya nga Biblia. Kung tinatawag pala na Biblia, Pastor, ang ibig sabihin kagaya ng bicycle. Ba't mo sinabing bicycle? Dalawang gulong. Sinabi mong tricycle, tatlong gulong. Tapos sinabi mong Bible, dalawa ang tinutukoy nito. Old and New Testament. Huwag mong sabihin Bible yung New Testament lang. Part ng Biblia yan. Ganun yun. Bahagi ng Biblia yan. Pero pag sinabi mong Biblia, tinutukoy niya dalawa. Ang luma at bagong tipan. At dito tayo sinasabi ni Mateo, dito tayo humuhugot ng mga maraming pagpapala, katotohanan, inspirasyon at liwanag ng buhay ng bawat sa atin. Kaya kuliin ng Panginoong Diyos, Pastor. Kaya maganda nito. Pasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil mayroong ditong mga Waldenses, Pastor, dahil dito sa 1260 na taon, 538, sabi ni Pastor, to 798, itong panahon na ito ay umusbong mo yung medieval church, pero ito rin yung Dark Ages. Dark Ages, Yung Dark Ages ay madilim na mga panahon sapagkat hindi itinaas ang salita ng Panginoon Diyos. Hindi inihayag, kundi pinagbabawal, patayin. Ngunit maraming mga taong nagbuwis ng buhay. Sabi ni Tertullian, anong sabi mo noong unang panahon, sinabi mo, Tertullian, the blood of the martyrs is the seed of the gospel. Yung mga dugo ng mga nagmartir patungkol sa salita ng Diyos na nakita nilang may kapayapaan pala salita ng Panginoon Diyos. Nag-iibigan, nagkakaisa. Wala nang librong nagbibigay sa atin ng pagkakaisa. Matalino tayo sa mga ibang libro, pero ito, nagkakaisa. At nag-iibigan, nagmamahala, nagtutulungan, at ibinahayag natin ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya narito tayo upang
isa-isahin ito, Pastor. Ano masasabi mo dito sa unang punto niya ni Pastor? Itong puntong ito, Pastor, ay napakahalaga kasi ang dalawang saksi ng Panginoon, yung luma at bagong tipan, nireview niya yan at nireiterate ng Diyos doon sa John chapter 5 verse 39. 39 na ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kung sa ibang salin ay ito ang sumasaksi tungkol sa akin. So ang noong panahon na yon ay may mga taong preserve nila ang salita ng Diyos. Hindi sila natinag. Kundi habang sila ay pinahihirapan, hinihigpitan, mas lalo namang tumitibay yung kanilang pananampalataya. At katulad dito sa lesson natin na may bishop na bumili ng translation ni William Tyndale. Pagkatapos na binili niya yon, ay dinala niya sa public at sinunog niya. Pero hindi niya alam na mas lalong nakatulong yung ginawa niya kasi binili niya yung Biblia ng mas mahal na halaga at pinalimbag naman ng mas maraming Biblia. So mas nakatulong siya noong panahon. Nakakala niya yung mahal na Biblia na binili niya at susunugin niya ay naging puhunan nila para ilimbag ang maraming salita ng Diyos. So, Publishing pala talaga rin. Napakahalaga yan kasi dito makikita yung mga martyrs natin, yung mga Waldenses na persecuted sila, nagtago sa mga yungib at mga kabundukan. Ngunit sa kanilang katapatan sa Panginoon, mga kapatid, ay sa umaga ay sinasaulo nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga anak. Tapos isinusulat kamay. Sa gabi naman, sa hapon, lalakad sila na nagkukunwaring nagtitinda ng mga kitchenwares. At kapag interesado na yung tao tungkol sa salita ng Diyos, bibigay nila yung sulat kamay. That is how kung paano preserve ng Diyos. Sa loob ng 1,260 taon na talagang sila'y namuhay sa isang, pag sinabing magaspang ay talagang challenging na pamumuhay, Pastor. So marami. Ang mga reformers, sila ay naging tapat sa salita ng Diyos at nauunawaan nila na sila ay saksi ng Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Kasi ang sabi ng Biblia ay, "In the gospel shall be preached unto all the world and then the end will come." Ngayon papasukin natin, Pastor, itong pangalawang pag-uusapan natin. Yung God's word was predicted. Ipinangaral at inihula ng Diyos ang kanyang salita. Sa panahon na yon, noong 538, alam natin na nag-collapse ang imperyo ng Roma. At ang Roman Emperor ay kanyang sinurrender ang kanyang civil, political, and religious activity kay Pope Vigilis. Noong 538. Yan yung pag-collapse. Then noong 1798, dito naman bumagsak yung tinatawag na kapangyarihan ng kapapahan. Okay? Yung minana niyang kapangyarihan, pinaghalong relihiyon at pinaghalong politikal ang ginamit niya. At doon nyo makikita kung magre-reflect tayo mga kapatid na kapag naghalo na ang politikal at relihiyon na gawain, masasalaula ang salita ng Diyos. Mako-compromise ang salita ng ating Panginoon. Titingnan nga natin ang propesiya, Pastor Ray. Pakibasa mo doon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 11, setas na 7 hanggang 9. At kapag natapos na ang kanilang patutuo, ang hayop na umahon mula sa di matarok na kalaliman ay makikipagdigma sa kanila. Lulupigin sila at papatayin. At ang kanilang mga bangkay ay hahandusay sa lansangan ng malaking lunsod na sa espiritual na pananalita ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Pagmamasdan ng mga tao mula sa mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ang kanilang mga bangkay sa loob ng 3 araw at kalahati, at hindi ipahihintulot na ang kanilang mga bangkay ay mailibing. Ito yung panahon, yung binabanggit dito, yung 3 taon at kalahati. Ito yung panahon noon, nagkaroon ng tinatawag na French Revolution.
at itinataas ang tinatawag na cult of reason. Na ang panahon na yan noon ay talagang binago nila yung pamamaraan. Mula doon sa mas marahas pa, mas malala pa sa ginawa ng kapapahan sa kanilang ginawa kasi di na sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pumasok yung atheism. Kaya nung panahon na yan, noong November 23, 1793, nagpalabas sila ng decree na ang Paris ay kanyang i-abolish na ang relihiyon. At ito'y nagpatuloy noong June 17 hanggang 1797 na ang French government ay kanyang inalis at kanyang pinagbawalan ang batas tungkol sa relihiyon. Kaya ito, inahalintulad niya dito sa prophecy na ang French Revolution ay kagaya ng Egypt na dininay nila ang kanilang Diyos, no? Di tinanggap kasi maraming Diyos-Diyosan ang Egypt, no? Tapos yan yung panahon na nirelate din ng Panginoon na ang Christianity ay parang kagaya ng Sodom at Gomorrah. Talagang nagpa-practice sila ng immorality. So, alam naman natin na ganyan ang nangyari noong unang kasaysayan ng panahon. At talagang ang salita ng Diyos ay nayurakan. Ang salita ng Diyos ay nadungisan. Kaya ang sabi dito, mapapansin natin sa verse 7 kanina, Pastor Ray, sa binasa mo, at kapag natapos na nila ang kanilang patutuo, ang hayop na umahon mula sa di matarok na kalaliman ay makikipagdigma sa kanila, lulupigin sila at papatayin sila. May pangyayari noon na ang buong Europa dahil sa French Revolution, kapag hindi ka na sumunod sa kanilang panuntunan ay papatayin kanila. Oh, matindi. Matindi ang kanilang ginawa, kaya papatayin kanila at talagang susunugin kanila, mas malala pa sa ginawa ng kapapahan. Ito yung panahon noon na ang banal na salita ng Diyos, ay kapag ikaw ay talagang hindi sumunod, alam mo yung guillotine? Yun yung paraan nila ng pag-persecute sa mga tao, no? Napaka malupit. Then kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos, hindi na talaga kinikilala ang Diyos noon. Wala na. Ang mahalaga sa kanila kung ano yung pakaramdam mong mabuti, i-implement mo. At nangingibabaw na noon yung karunungan ng tao kaysa yung karunungan ng Diyos. Ang kapapahan naman noon ay nangingibabaw ang tradisyon kaysa yung salita ng Diyos. Pero sa age of reasoning, yung cult of reasoning and atheism, ay talagang rampant nung panahon ng French Revolution. Kaya ito ay napakapanganib, mga kapatid, na ang dalawang saksi ang salita ng Diyos patuloy pa rin na naipapangaral, patuloy pa rin na naibabahagi ang salita ng Panginoon bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. Pastor Ray. Napakahirap ang kalagayan ng mga nagsinaunang nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Na wala nang ibang kasama nila sa pananampalataya kundi ang salita ng Panginoong Diyos. Yeah. Hindi naman nagkakahiwalay ang Diyos at ang kanyang salita at nagbibigay ng kapangyarihan. Yeah. Kaya kung gusto mong magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos, ingatan mo at sa kabuhayan mo ang kanyang salita dahil kanyang inihula ng bawat isa sa atin, kaibigan. Kaya magandang paraan na ito'y maaring nasa buhay, malapit na tayo sa kahihinat. Kaya pagdating ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus. At alam ko siguro ito mangyayari din sa bandang huli, Pastor, na itong salita ng Panginoong Diyos ay pagbabawal din sa atin. Darating ang panahon na hindi na ito pwedeng basahin ng ganito na mayroong freedom o kapayapaan. Darating ang panahon na susunugin din ito o papatayin ang mga taong may magbabasa o kaya mayroong pag-aari ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya ngayon pa lamang ay isa kabuhayan na natin, sa ulo natin, salita ng Panginoong Diyos, sapagkat inihula nito na ganito rin ang mangyayari bandang huli. Kahalagaan ng hula o propesya, Pastor, ay ito'y talagang ibinigay ng Diyos para magabayan niya ang ating iglesia. Nakapagtapat tayo
bilang saksi. Kasi ang Biblia, ang Luma at Bagong Tipan ay naging saksi ng Panginoon at ang mga nakabasa nito ay magiging saksi din. So parehas na pamamaraan. Kaya lang, sa panahon nila ay napakahigpit, sa panahon naman natin ay napakaluwag. Pero may mga panahon na mauulit po yan sa darating na panahon. Kaya nga, ngayon pa lang mga minamahal naming mga kaibigan, itong mga salitang prinopesiya o inihula ng ating Panginoon ay napakahalaga na bigyan natin ng pansin na ang salita ng Diyos ay matutupad. So, nangyari ito, Pastor, ano? Inihula eh. Oo nga, Pastor eh. Pero hindi rin tayo nanghuhula doon Hindi tayo nanghuhula. sa ating interpretasyon. Oo. Kasi binabasa natin yung Biblia at tinitignan natin yung history. Yung nakaraan. History. Oo, yung history ng Christianity. Siguro tinatanong din ng ating mga tagapakinig, bakit sa Europa ngayon ang ating focus? Meron namang China, meron namang Russia, meron namang India. Ano nangyayari din sa sibilisasyon? Oo. Kasi mga kapatid, isipin po natin, ito kasi yung biblical land, di ba? From Israel, saan po naglaganap yung Kristyanismo punta sa Kapitolyo ng Imperyo sa Roma, doon diyan sa Europa. Inglaterra. Yan po ang ating sinusundan yan. Yung NATO country. Kaya ito'y tama, totoo. Kaya kung nais nating mabuhay, kagaya ng ating Panginoon Diyos, ingatan natin ang kanyang salita. Sinabi ni Pastor kanina na itong salita niya ay nagpapatuto sa akin, sabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya magandang balita ito. Inihula ang salita ng Panginoong Diyos. Ang kanyang salita na ating sinasalita at predicted ito. Proscribed pa ito. Ngayon naman ay pupunta tayo sa pangatlong punto. Pastor Lowell, ibig sabihin nito ay God's word was proclaimed. Inihayag. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Yan, napakaganda yan, Pastor. Babalikan natin kung ano po ba ang nangyari ngayon sa dalawang saksi, di ba? Kasi ito ngayong tinitignan natin sa Kapitulo 11 ng Apokalipsis. So nabanggit kanina ni Pastor Abe na meron palang pagkakataon kasi dito sabi namatay at hindi nalibing. 3 kalahating taon at binigyan niya yung panahon na 1793 to 1797. So dalawa pala ang taktika na ginamit ng kaaway, yung beasts. Una, yung religious at saka yung ateismo. Kasi yung religious ay patuloy siyang buhay, pero ang kanyang kasuotan ay damit sako. Yan. From 538 onwards. Damit sako siya. Oo, nakadamit sako siya. Kung ating tinitignan mga kapatid, yung panahon niyan ay kung ating tatanungin ang mga Roman Catholic historians, that's the best of That's the best of Roman Catholicism, yung panahon na yan. Pero kung titignan din naman natin na ang mga author ay mga Protestant writers, sabi nila, it's dark ages. Dark ages. Bakit po naging dark ages? Kasi diyan din, sa ating leksyon, in-enumerate na isa-isa yung mga doktrina o mga turo na unbiblical, wala dito sa Biblia. Ngayon, pinabayaan pa ng Panginoon na merong maikling panahon, di ba? 1,200 years. Pero 3.5 years lang yung panahon na sila ay namatay. Siya ay namatay from that particular na period. Pero dito sa verse 11, Pastor, itong magandang balita tungkol sa dalawang saksi. Ngunit pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. Sila'y tumindig at dinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. Wow. Pagkatapos ng 3 kalahating taon, at sila ay nabuhay muli. Pansinin natin na hindi sila nalibing. Ibig sabihin yung mga tao doon, wala silang wala silang pag-alala tungkol sa salita ng Panginoon. Pero ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan upang ang kanyang salita ay mabuhay muli pagkatapos ng panahon yan. Dito sa, ano pa ang nangyari dito sa verse 12? At narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At sila'y umakyat sa langit sa isang ulap at nakita sila ng kanilang mga kaaway. Yan. Maganda po yung imagery kasi nung sila ay nabuhay muli, binuhay muli sila ng Panginoon, pinaakyat na sila sa langit. Ibig sabihin po yun, kapag nasa taas na, wala nang kapangyarihan ang tao. Di ba? Nung nasa lupa sila, nagpipreach sila, mayroong kapangyarihan ng tao. Pero nung kinuha na ng Panginoon sa langit, nawala ng kapangyarihan.
Isa yon sa meaning po ng ating teksto. At pangalawa, yung sinasabi po ng ating leksyon. Noong nandun na sila sa langit, kasi compare natin ito sa, di ba, doon sa Revelation 14, yung mga anghel doon, na nandun sa kalangitan. It speaks of international. Naging pangkalahatang mundo na, hindi nang lokal doon sa France o doon sa Europa. Itong salita ng Panginoon ay naihayag na ito sa buong mundo. At mayroong mga ginamit ng Panginoon noon ng mga tao noong panahon yan. Una si William Carey na sa mga around 7 languages translate niya sa iba't ibang wika ang salita ng Panginoon. Dumating din ang mga iba't ibang mga Bible societies. Yan, kaya meron din tayong Philippine Bible Societies na naglalathala ng ating Biblia sa iba't ibang salin din dito sa iba't ibang salita dito sa Pilipinas. Kaya ang salita ng Panginoon pala ay hindi ito namamatay. There are times na the Lord will permit or allow, pero the Lord will will resurrect His Word. Kasi yung salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng buhay kasi siya ang naghahayag po ng katotohanan sa kalagitnaan ng kadiliman ng mga hindi biblikal na mga turo at mga lifestyle po natin. Yan. Gusto kong tingnan natin yung sa Apokalipsis 14:6 kasi nabanggit na natin kanina. Kung ano po ang imahin na mapatagpuan natin doon. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. So ito yung international nature ng salita ng Panginoon sa isang anghel. Alam po natin yung anghel ay hindi po literal na anghel. Kasi sa angelos po na Greek word na angel, it's either literal angel o isang mensahero. Yung mensahero tao, pwedeng tao ito. So depende po ito sa context. So in this context, wala po tayong mababasa sa Biblia na sinugo ng Panginoon ang mga literal na anghel na sila po ay nagpipreach ng salita niya. Ang sinusugot po ng Panginoon ay mga mensahero niyang mga tao. Kaya itong 14 verse 6, ito anghel po ito ay tao o grupo ng mga tao, isang movement, sabi niya, lumilipad sa gitna, ibig sabihin meron siyang kapangyarihan na international in nature upang ibahagi ang ebanghelyo. Sa lahat ng lupa, sa bawat bansa, bawat lipi, wika at bayan. Napaka-specific Pastor Ray, yung pagbanggit Pastor Abby dito. Ibig sabihin, walang boundaries siya. Boundaries Pinipili. at walang hindi makakarinig. Kaya itong ating broadcast ngayon, ito yung isang fulfillment nito sa pagpapahayag ng ating Panginoon. Kasi nga, hindi ito censored, hindi ito nasa-censure. Anumang dako, narinig ng ating mga nakikinig. At isa ito sa mga fulfillment ng propesiyang ito. Ng pagkabuhay muli yung dalawang saksi dito sa Apokalipsis 11. Napakaganda ang interpretasyon nito. Itong pagpapahayag ng salita ng Panginoong Diyos na parang namatay na nga ng 3.5 years nag-stay tapos nabuhay. Parang kagaya ng ating Panginoong Jesus na naglingkod ng 3.5. Tapos namatay, pumunta sa langit, nabuhay. Siya, ganun din ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya itong mga bagay na ito na ipinapahayag at inihula na ang kapangyarihan ng dalawang saksi ng salita ng Panginoong Diyos ay tunay at totoo na nangyari sa mga kasaysayan at ganun din ang mangyayari sa kinabukasan natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ang Panginoong Diyos ay ginawa niya ito para magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan, ay yakapin na natin ito. Salubungin na rin at yakapin at isa kabuhayan. Napakaganda ang paliwanag ng bawat isa sa inyo na ang ibig sabihin nito ay dalawang saksi. Ang salita ng Panginoong Diyos ay mangyari nawa na magbigay inspirasyon sa bawat isa sa atin. Pastor? At ang sabi dito ay, ang ganda ng sinabi niya, Pastor, walang pinipili. Walang pinipili. Walang pinipili. Bawat naririrahan, lahat ng mga naninirahan sa lupa.
Oh. Eh di pati hayop nanirahan sa lupa, pero hindi para sa kanila ang misyon. Oo. Hindi para sa kanila ang mensahe ng Panginoon Diyos, kundi para sa iyo na nakikinig at sumusubaybay ng ating programa. Para sa iyo to, kaibigan, at lahat ng mga tao. Kaya ipahayag mo ito. At ganun din, ipahayag at i-share I-share. sa lahat ng mga taong nakakarinig. Ano ang ibig sabihin nito, Pastor Abe? Yeah, napakaganda itong binahagi sa atin ni Pastor Lowell. Right after Dark Ages, ito naman yung pagbubukang liwayway ng katotohanan. Sa panahong ito, noon, si William Carey, pumunta siya sa India, translate niya ang Biblia, at ito'y binigay niya sa sariling lingwahe ng mga tao. At ito ang nagpasigla ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. So ito na yung pagpapadala noon ng maraming mga missionaries sa buong sanlibutan. Kaya nga yung binabanggit kanina doon sa Three Angels message ni Pastor, ay talagang hanggang ngayon, nauuhaw ang mga tao tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. At mapapansin natin, Pastor, pakibasa mo nga ito, na sa panahong ito, kahit man nagkaroon ng persecution, nagkaroon ng pagbabawal, iprinopesiya ng Diyos na mangyayari ang lahat ng mga bagay na to, ang mga halagay, iprinopesiya din niya na magtatagumpay ang Diyos sa huling mga araw. Pakibasa mo, Pastor, doon sa Revelation chapter 11, verses 15 hanggang 18 para mabigyan natin ng background ng mga kapatid natin. At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailanpaman. At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kanya-kanyang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Inasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang ngayon at ang nakaraan, sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Nagalit ang mga bansa, ngunit dumating ang iyong puot at ang panahon upang hatulan ang mga patay at upang bigyan ng gantimpala ang iyong mga alipin, ang mga propeta at ang mga banal at ang mga natatakot sa iyong pangalan, ang mga hamak at dakila, at upang puksain mo ang mga pumupuksa. Hindi lahat ay kapighatian, mga kapatid. Ang mga bagay na nangyari ng nakaraan ay nagpapakita na ang Diyos ang siyang may kontrol sa lahat ng mga bagay. Nasa kanyang mga kamay ang kasaysayan ng sanlibutan. At siya ang nagbigay ng propesiya. Siya din ang nagsabi sa atin na mawawalan na ang kapangyarihan ng European kingdoms, at siya ay magmahahari magpakailanman upang sumamba ang mga tao sa kanya. Dati-rati ay sinasamba ay yung mga Diyos-Diyosan. Dati-rati ay sinasamba ay mga emperor. Dati-rati ay sinasamba yung karunungan sa panahon ng Pransya. At kung ano ang nalalaman mong mabuti ay yung ang nakakabuti para sa iyo. At ang pakiramdam mo ay hindi ka namang gumagawa ng masama sa iyong kapwa, at sa magitan ng iyong karunungan at kahusayan ay kaya mong ipaliwanag ang mga bagay na may kinalaman sa iyong sariling kapakanan, ay yun ay kanilang pinapahalagahan ng unang panahon. Pero ngayon, dineclare ng Panginoon na siya ay magtatagumpay. At lahat ng mga naghahari-hari sa sanlibutan, sa politikal, sa relihiyon, ay paghaharian na ng Panginoon. Bakit? Upang tayo ay magbigay lugod o pagsamba sa Kanya. At hahatulan niya ang sanlibutan base sa liwanag na kanilang tinanggap sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda. Maraming salamat, kaibigan, sapagkat ikaw at ako, purihin ang Panginoong Diyos, pinili tayo, ang iglesyang ito, upang ibalik natin at buhayin at itayo ang salita ng Panginoong Diyos sa mga tao, na malaki ang kapinsalaang ginawa ng medieval church na sinasabi mo, Pastor. Dahil malakas ang kanyang impluwensya, hanggang ngayon ay nagkakaroon pa rin ng malaking tunggalian patungkol dito sa salita ng Panginoong Diyos.
Pero hindi tayo natatakot. Dalawa ang saksi na may kapangyarihan ng Diyos na ating ipababalita sapagkat ito'y mangyayari na sa bawat isa sa atin ay magtatagumpay. Bandang huli. Hindi Ang tayo maganda matatalo. dito, partner, my friend, sa panahong madilim na kasaysayan ang pananampalatayang Kristiyano, sa pinag-aralan natin, papansin natin na meron pa ring mga tapat na mga anak ng Diyos na iniingatan ang kabanalan ng kanyang salita. Itong mga kakaunting nagtatapat ay naging saksi ng Diyos, hindi lamang sa panahon nila, kundi sa panahon natin na naging halimbawa sa katatagan, katapatan, pagsunod sa pamantayan ng ating Panginoon, na hindi nila ipinagkait maging ang kanilang kayamanan, buhay, at kalakasan, ay ininvest nila sa Panginoon at ngayon nai-enjoy natin ang kanilang investment sa gawain ng Diyos. So yun yung mga lesson na nakita natin na ang pagsaksi ay patuloy pa rin nangyayari sa atin. Napakaganda. Pastor. Oo, Pastore, ang isang leksyon siguro na mapupulot natin dito. Kasi sa ating kapanahunan, maski widespread na, very open, hindi na unlawful ang magbasa ng Panginoon, Hindi ka ng salita napapatayin muna. ng Panginoon, ang Biblia. Pero merong mga grupo na gusto palang kontrolin. Yeah. Sabi nila, kami lang ang pwedeng mag-interpret ng salita ng Panginoon. Kayong mga kaanib, hindi kayo pwede. Iyon din kasi ang ginawa noon ng medieval church ng panahon niyan. Na para makontrol yung isipan ng mga tao, meron lang yung leadership, yung magisterium sa panahon niyan, sila ang nag-interpret. Ngayon din merong mga katuruan. mga ganun na nangyayari sa atin. Ating pong tingnan mga kapatid siguro na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang mapakinggan, mapag-aralan ng salita niya. At ang ating pong kaligtasan at pananampalataya, hindi po yan nakatuon sa iba, sa ating mga pangulo, kundi ito po ay individual po ito na relasyon natin sa Panginoon. May nangyayari pa, Pastor Lowell, na nakausap ko at tinuturuan natin ng Biblia. Sabi niya ay, hindi naman ako gumagawa ng masama. Hindi naman ako nagnanakaw. Masipag naman akong magtrabaho. Mabuti naman sa kapatao. At hindi naman ako nangaaway ng kapitbahay. Mabuti ako sa komunidad. Hindi ko na kailangan ng Biblia. Ayun. So, kasi wala naman akong nilolokong kapwa. So, hindi mo na ako kailangan turuan kasi okay na ang buhay ko. Ang sabi ni St. Jerome, yung padi, pare, sabi niya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Yeah. Ignorance of Christ is ignorance of eternal life. That's right. So kung ibig sabihin ay kung ayaw mong pakinggan ang salita ng Panginoong Diyos, ay ayaw mo rin pakinggan patungkol kay Kristo. Yeah, parang ganyan. At kung ayaw mong pakinggan si Kristo, ayaw mo nang maligtas. Sapagkat ang daan ng kaligtasan ay si Kristo lamang na itinuturo sa malakas. Sa makatuwid, ang sinasabi ninyo sa akin ay sa mga kapatid natin. May mga tao, may mga leader, may mga pastor, ministro, o pariman na kung sino man ang nagsasabi sa kanila na kami lang ang dapat pakinggan ninyo at kami ang nag-aaral ng banal na kasulatan sa Biblia at makinig kayo at huwag na kayong magbasa ng Biblia, ay mahirap yon. Kung hindi ka pa magdadala ng Biblia mo sa kapilya at nagtitiwala ka lamang sa isang nagtuturo, ay hindi maganda yon. Ibig sabihin, kinokontrol natin tayo mga pastor. Kinokontrol natin ang mga kapatiran kung sinasabi nating ay kami lang ang dapat mayroong kapangyarihan na mag-interpret o magsalita tungkol sa pagpaliwanag ng Biblia. Masama yon. Ganon din pala ang unang mga motibo ng mga naunang mga namuno ng relihiyon, kapatid. Kaya magsikap tayo, baka ang paglililang ng kaaway ay kontrolin tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi ni Haring David, ang salita mo'y nasa aking puso upang ako'y hindi magkasala. Maraming salamat, Pastor Abe, Pastor Lowell, sa ating pag-aaral ngayong linggong ito. Purihin ang Panginoon Diyos. Kaya kaibigan, sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral,
At bago natin pakinggan si Pastor Lowell sa kanyang panalangin, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Panahon na dumaan, kung babalikan, alaalang masaya at may hindi naman. Ngunit yung tingnan muli at mapapansin, Panginoon, ako ay gusto mong gamitin. Laging ang ikaw ang aking gabay, sinulat na awitin ng iyong kamay. Laging ang iyong alalay ang nagpalakas sa aking buhay. At ang iyong pag-ibig, O Jesus, ang bawat lungkot at saya'y may dahilan. Ngayon alam ko nang hindi nag-iisa. Ang nagbabagong panahon ay di lang pagkakataon. Natupad ang iyong plano, aking Panginoon. Laging ang ikaw ang aking gabay, sinulat na awitin ng iyong kamay. Laging ang iyong alalay ang nagpalakas sa aking buhay. At ang iyong pag-ibig, O Jesus, at bukas sa aking paglingon at pagtingin sa ngayon, ang iyong kalooban ay maiintindihan. Panginoon, ikaw ang aking gabay, sinulat na awitin ng iyong kamay. Aking Diyos, ang iyong alalay ang nagpalakas sa aking buhay. At ang iyong pag-ibig, O Jesus, ang wagas mong pag-ibig, O Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkaunawa kung ano pong nangyari sa kasaysayan tungkol po sa inyong salita. Nawa, bigyan po namin ng kalagahan na basahin at pakinggan at pag-aralan ang iyong katotohanan. Dahil ang iyong salita ang magbibigay po sa amin ng daan tungo po sa aming kaligtasan at magpapabanal sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan sa iyong pagsusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka namin, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa iyo.